Sa unang tingin nga at kung walang magsasabi na ang video na ito ay hindi nga kuha sa isang pelikula, talagang inakala ko na mula nga ito sa isang horror na movie. Pero sana nga sana horror movie na lang ito at hindi nga totoong nangyari. Kuha ito sa kalsada, papunta at palabas sa venue ng isang overnight music festival sa Israel. Libo-libo yung dumalo dito para nga makisaya. Wala silang kamalay-malay na halos 300 pala sa kanila. Hindi na nga makakauwi pa. Mula ka sa isang magdamag na kasiyahan na uwi ito sa bangungot na kailanman hindi nila malilimutan. Sa videong ito ay pag-usapan natin ang buong nangyari nga paanong ang isang masayang party sa Israel na uwi nga sa marahil pinakamasahol na concert sa kasaysayan. First and deadliest attacks in the war took place at a music festival where mostly young people were dancing and spending time with friends. Hamas militants killed 260 people and took others hostage during the first wave of terror. As we've been reporting all week, a music festival was one of the first targets of Hamas. Ito ang Supernova Music. Nasa 3,500 na mga tao ang nagsasayawan, nagkakantahan, kasama nga yung mga mahal nila sa buhay. Pasado alas 10 ng gabi noong October 7, 2023. Isa itong open field night concert na ginanap nga higit 5 kilometro lamang ang layo sa border na naghihiwalay nga sa Israel at Gaza. Ang concert ay isinagawa nga bilang pagdiriwang sa pagtatapos ng isang linggong Sukkot Religious Festival ng Israel. Ilang buwan ding pinagplanuhan at pinaghandaan ang music festival na ito, kaya naman marami talaga yung mga pumunta para makisaya at karamihan nga sa kanila mga kabataan. The event was billed as a journey of unity and love. Kung nakapanood na nga kayo ng live concert, sigurado kahit sa video nyo lang to makikita, ramdam na ramdam nyo kung gaano nga kasaya yung gabing iyon para nga dito sa lahat ng mga pumunta. It is one of the best night ever para nga sa kanila. Pero ang best night ever na ito, susundan pala ng worst morning nightmare. Tumagal ang party hanggang umaga ng linggo, October 8. Marami yung hindi na nga natulog hanggang umaga, pero may ilan naman na sa mga tent o kanilang mga sasakyan nagpahinga at nagpalipas ng gabi. We were like prepared with an apartment and our equipment, everything was there. Ang mga susunod na video ay kuha kinaumagahan. Gaya ng inyong nakikita, hindi pa nga tapos ang music festival dito. Sige pa rin sa pag-intak sa tugtugin yung mga tao. Hanggang sa napansin nila ang kakaibang mga bagay na lumilipad sa ulap. Pasado alas 6:30 ng umaga, kasisikat pa lang ng araw noon nang magsimula ngang magpaulan ng rocket missiles ang Hamas sa Israel. At dahil 5 kilometro lamang ang layo ng concert sa border ng Israel at Gaza, ikitang-kita mula doon yung nagliliparang mga missiles. Hindi nagtagal, unti-unti na ngang napansin nitong mga tao yung mga nagliliparang mga missiles. Bahagya nga silang tumigil sa kanilang ginagawa at may ilan, kinunan pa nga ito ng video at mga larawan. Pero ang hindi nila alam dito, may mas malaking peligro pala na naghihintay sa kanila, hindi nga mula sa kalangitan, kundi manggagaling sa ibaba. 45 minutes where realizing that the terrorist it's 200 meters from us. Pagpalo ng alas 7 ng umaga, nagsimula na nga ang tunay na trahedya. Sinugod ng mga teroristang Hamas ang concert. Galing sila sa iba't ibang direksyon at dahil nga ang concert ay ginanap sa isang open field, yung mga tao hindi talaga alam kung saan sila tatakbo at magtatago. The moment when I understand that maybe it's the end and maybe we're gonna die here. Ang kaninang masaya at punong-puno ng buhay ng mga tao, ngayon hindi na magkamayaw sa pagtakbo, kanya-kanyang tago, kanya-kanyang takas mula nga dito sa mga terorista na ngayon nga ay humahabol sa kanila. May ilang mga nagtago sa kanilang mga sasakyan, may dumapa sa gitna nitong desyerto at may mga iba na nagtago sa mga tent.
Yung ilang may dalang mga sasakyan, mabilis na pumunta sa kanilang mga sasakyan at pinatakbo ito. Siyempre, sa isip nila, makakaligtas na sila kung makararating sila sa kalsada. So, they think. Pero pagdating nila sa kalsada, may mga nag-aabang palang mga terorista. Hinarangan ng Hamas yung kalsada, lahat ng mga sumubok tumakas gamit ang kanilang sasakyan. Pinauulanan nila ng bala. Sa dashcam na video na ito, makikita natin yung ilan sa mga pangyayari. Isa-isa nilang pinahihinto itong mga sasakyan na animoy may isang checkpoint. Pinapababa yung mga tao at saka sila. Alam nyo na, ang ilan namang humaharurot para nga tumakas, hinahabol pa rin ng bala. Alam nyo, kung naaalala nyo yung hili-hilerang mga sasakyan na nakabalandra sa daan kanina na pinakita namin sa unahan ng video, ito yung dahilan noon. Lahat ng mga sasakyan yun, may mga sakay talaga na tao at palabas sana sila. Lahat sila talagang binalak na tumakas pero hindi nga pinalad. Talagang kalunos-lunos nga yung mga nangyari. May ilan nga na dahil sa sobrang takot, idinaan talaga yung kanilang mga sasakyan sa disyerto at mga bukirin. Bahala na nga kung saan sila mapunta, kung matirikan sila o masiraan. Basta ang nasa isip nila dito, makatakas sila dito sa mga bala ng mga terorista. Libo-libo yung mga tao na walang mga sasakyan. Tumakbo na lang talaga sila papunta dito sa ilang umaasa na hindi na sila masusundan. People are in chaos. There was panic. It was rising. And then we just see around 1,000 people just run, in chaos. May mga sasakyan na tumirik na dahil nga hindi talaga kinaya yung lubak ng daan. Kaya nga yung mga sakay napilitan na ring makitakbo. Sa loob nga ng ilang oras, naging ganito ang eksena. Walang tigil sa pagtakbo yung mga tao dahil sa likod nila, rinig pa rin nila yung mga alingaw-ngaw ng bala. Palatandaan syempre na hindi pa nga rin sila ligtas. I-imagine nyo ba gaano kasaklap yung nangyari dito? Kanina lang itong mga taong to, yung mga nakikita ninyo, sumasayaw sila, nagkakantahan, sobrang saya as in. Tapos ngayon, may ilang nawalan na ng mahal sa buhay, marami sa kanila yung talagang pagod na pero syempre umiiral yung takot kaya nga sige lang sa takbo. Sobrang nakakaawa talagang panoorin. Sa mga sandaling iyon, hindi pa nga rin nila talaga alam kung sino nga itong mga humahabol sa kanila at ano talaga itong nangyayari ngayon. Basta ang alam lang nila noon kapag naabutan sila, katapusan na nila. May ilan sa kanila na hindi na nga kayang tumakbo kaya nga pinili na lang na magtago sa mga portalet, yung iba umakyat sa mga puno, yung iba naghanap ng kasukalan at doon sumiksik. Daan-daan nga mula dito sa mga libu-libong pumunta sa music festival yung hindi pinalad. Sa datos na iniulat ng Israeli Rescue Service, 260 na mga katawan umano ang na-recover nila. Mahigit 100 naman ang sinasabing dinukot at binihag. Alam nyo, kung titignan natin yung mga video, yung mga picture kuha dito sa nangyari, kahit hindi ko pa nga nakita at nalaman itong datos kung ilan talaga as in yung nabiktima dito, sigurado ako na nasa daan yung usapan dito. Rinig ba naman sa mga video yung mga alingaw-ngaw ng mga bala habang makikita mong nagtatakbuhan yung mga inosente. Sa ilang mga kuha pa nga makikita ang ilan sa mga nahuli na tinangay ng Hamas para nga gawing mga bihag. Gaya na lamang ng magkasintahang ito na kapwa tinangay nitong mga armado. Hindi lang maraming buhay talaga yung kinuha dito. Maraming pamilya at maraming pagkakaibigan din yung tinuldukan ng pag-ataking ito. Matapos yung pag-atake, mas lalong kalunos-lunos yung nakita nilang lugar. Nakabalandra yung mga sirang sasakyan, mga kalat na hindi naman mula nga dun sa nangyaring party, kundi nga mula doon sa mga naiwang gamit ng mga nataranta at nagsipulasang mga tao. At higit sa lahat dito na pinakamasakit, yung mga naiwang katawan. Mahirap ngang paniwalaan na nagsimula ang lahat na ganito kasaya. At natapos ito sa ganitong paraan. Para sa akin,
hindi ito usapin ng kung sino yung tama sa kanilang pinaglalaban, kung Israel ba o mga Palestino. Ang talagang sigurado dito, mali itong ganito. Hindi dapat dinadamay yung inosenteng mga tao sa nangyaring kaguluhan ngayon. Ang hiling lang namin na sana matuldukan na, sana matapos na. Dahil sa huli naman talaga, hindi naman gobyerno ng dalawang bansa yung kawawa dito, kundi yung mga pobre at walang kalaban-laban na mga tao. Maraming salamat po sa inyong panunood, at kung nagustuhan yung ating video ay pakilike naman ito at pakishare. At syempre, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel. Once again, ako nga pumuli ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, may bago na naman akong nalaman. Salamat po at hanggang sa muli. Goodbye.